Mga kaibigan, merong unprecedented na desisyong inilabas ang Korte Suprema. Ito ho'y kaugnay ng drug war. Mga kaibigan, ang sabi ng Korte Suprema, yun daw drug war na bumabaliwala sa karapatan ay isa pong war o gyera laban sa mamamayan. Madalit sabi, hindi ho laban sa droga ang gyera, laban sa mamamayan. Basta't ang karapatan po ay hindi isinaalang-alang o binabaliwala, nilalamukos ang batas. Yan ho'y ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa nabaliktad na desisyon ng hatol po sa isang nahulihan di umano ng marijuana. Madalit sabi, simple lang yan. Kung talagang drug war yan, hindi mo pwedeng baliwalain ang batas. Ang tawag dyan, extrajudicial killing talaga. Meron pong ibinabang desisyon ng Korte Suprema, mga kaibigan, na sinasabi nilang sa drug war, ang drug war anya na bumabaliwala sa karapatan. Ang tinutukoy na karapatan dito, yung karapatan ng mga akusado o human rights. Ano ho yan? Hindi ho drug war ang tawag dyan, kundi war versus people. Sipin ninyo, ang presidente ditong decision na ito ng Korte Suprema, mga kaibigan. Sabi nila, a battle waged against illegal drugs that trample on the rights of the people is not a war on drugs. It is a war against the people. Yan ho ang kanilang sinasabi sa kanilang ibinabang desisyon. Desisyon ho ba tungkol saan ito, mga kaibigan? Saka sa isang kaso na nangyari noong 2014, na merong nahulihan ng 4 na bricks ng marijuana leaves. Ang sumulat ng desisyong ito, mga kaibigan, ay si Justice Alfredo Benjamin Caguiwa at ipinag-utos na palayain ang pangalan ay Jerry Sapla na kanilang binaliktad ang naunang desisyon ng mababang hukuman at ng Court of Appeals sa kasong illegal drugs. Ang sabi itong pangyayaring ito naganap noong January, na-aresto ito January 10, 2014, nahuli nga sa kanya yung sinasabing yun, at ibinase ang pag-aresto. Ang basihang ginamit sa pag-aresto rito ay yung anonymous call. Merong hindi nagpakilalang tumawag at nag-text, nagpadala ng text message patungkol daw sa itatransport na marijuana mula sa Kalinga, at yung description nung pagkakakilanlan ng tao na may dala nito at yung kanyang sinasakyan ang ibinigay na impormasyon ng hindi nagpapakilalang tipster, mga kaibigan. Pagkatapos, nung makita raw ng mga pulis na yung sinasabing sasakyan, pinara ito ng mga pulis. At nang makita itong si Sapla,
na tumutugma doon sa description ng nag-text, hinanap sa kanya, itinanong sa kanya ng mga pulis yung sako daw. At inamin daw ni Sapla na kanya yung kontrabando. At binuksan niya sa utos ng mga pulis yung sako at natuklasan na meron itong mga marijuana bricks. Inaresto siya, eventually nakumbik, nahatulan ng Tabuk City Regional Trial Court. At yung desisyon, yung hatol sa kanya, ay kinatigan ng Court of Appeals. Kaya ito ay dumiretso sa Korte Suprema, sapagkat ang hatol sa kanya ay reclusion perpetua, mga kaibigan. Yung pinakamataas na parusa na habang buhay. Kaya automatic yun. Kahit hindi ka umapila, automatic review ng Korte Suprema yan. Yung mga kasong yung capital punishment, capital offense, at ang hatol ay capital punishment, mga kaibigan, subject to automatic review ng Korte Suprema. Ngayon, ang Korte Suprema hindi ho dulugan ng hindi yan trial of facts, mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi sila yung gagawa ng paghatol. Idudulog mo sa kanila ang kaso na may hatol na, may desisyon na. At kaya mo idinudulog ito sa Korte Suprema ay para liwanagin ng Korte Suprema kung naging tama ang iginawad na ang hatol ng mababang hukuman at ng Court of Appeals. Pero binaliktad po ng Korte Suprema yung pong hatol ng Regional Trial Court at na kinatigan ng Court of Appeals, binaliktad na ng Korte Suprema. Ang sabi ho ng Korte Suprema, the police cannot rely on anonymous text messages to conduct an extensive and intrusive search without a search warrant. Hindi raw pwedeng pagbasihan sa paghuli, pagsasagawa ng yung pagbulatlat o kung ano man nang wala kang search warrant. Hindi pwedeng base lang. Kahit pa, halimbawa, ibig sabihin dito, kung meron nag-tip sa'yo, dapat kumuha muna kayo ng search warrant para naging legal yung inyong ginawang aresto dun sa tao. Yung pagbusisi nyo sa kanyang kagamitan. Yun yung tinatawag na search warrant. Mga kaibigan, galing sa hukuman yan. Ang naging problema rito, ang lagi nagiging problema, hindi sinusunod ng mga pulis yung kanilang yung proseso na dapat nilang ino-observe sa pag-implement ng paghuli, mga kaibigan. Ang sabi ng Korte Suprema, a tip, yung information, di ba, is still hearsay, no matter how reliable it may be, kahit pa gaano katibay ang information
at pinanggalingan ng impormasyon. Ang sabi ng Korte Suprema, hearsay pa rin yan. So, kailangan, bago mo arestuhin yung tao, at bago mo rekisahin, i-search yung tao, mga kaibigan, dapat meron kayong warrant of arrest. Mabuti pa siguro kung pinalabas na lang ng mga pulis na nasa hindi naman nila mapapalabas na gano'n kasi siguro wala silang pagbabasihang dahilan na sila'y nagkakandak ng checkpoint, di ba? Sana kung gano'n sa checkpoint, siguro kaya hindi nila ginamit na paraan yon para patibayin yung kaso nila, gumamit sila, sinasabi nila meron silang impormasyon na nakuha, may nag-report sa kanila, anonymous, mga kaibigan. Ang sabi pa dito, by solely relying on tips from informants, ang sabi yun ng Supreme Court, such practice would open the floodgates to unfounded searches, seizures, and arrests that may be initiated by sly informants. Madalit sabi, alam nyo, ang medyo maganda dito sa desisyon na to, pwede nang magamit ito laban doon sa nakakabahalang batas na ano yun? Yung ipinasang batas, anti-terrorism bill. Pwede na rin gamitin ito, mga kaibigan. Kasi ang sabi ng Supreme Court, hindi pwede yan kasi pagka ganyan ang ginawa ng pulis, basta ka na lang sisita ng tao na sinasabi mo meron dala na kontrabando, pero hindi ka kumuha ng warrant of arrest, yung practice na yan ay magbubukas ng pintuan sa mga pag-abuso para maisagawa yung gusto nilang gawin. Kunyari, search, seizure, arrest. Yan ang mangyayari. Wala nang, yung sinasabi nating rule of law. Kasi ang rule of law, merong dapat sundin ng ang mga police na procedure Hindi ba? Hindi nila sinusunod yun. Mga kaibigan, kaya eventually, kahit na sabihin mong totoo na meron talagang dala na kontrabando yung tao, pero sa mata ng batas, mali pa rin yun. Ibig sabihin, yung protection pa rin ng tao ang importante. Kahit na sabihin mo pa rin totoo yan, sapagkat maaring sa kanya, umamin siya, pero ito'y magbubukas naman ng pintuan para maabuso yung ibang mamamayan. Di ba? Gagamitin na yan para sa iba. Titigas ng ulo ng mga pulis Doon sa drug war lang, parang sinasabi na nga ng Korte Suprema na mali lahat yan. Sa kaso ni Sapla, ang sabi the invalid and unlawful search of a moving vehicle cannot be cured by the supposed consent. Kahit pa pumayag yung biktima, siya ngayon ang lumalabas na biktima rito, yung akusado. Na kusa niyang binuksan. Nung sabihin sa kanya, pabuksan sa kanya, kusa niyang binuksan yung sako. Kalain ninyo, inabsuelto ito ng Korte Suprema, naisalba siya ng Korte Suprema. Dahil ang pinangangalagaan dito ngayon, lumilitaw, yung mga tao na. Hindi lamang hindi yung baliwala, yung isa lang Di ba may kasabihan nga tayo?
Hindi bali tayong magkulong o magpalaya. Hindi bali tayong magpalaya ng 1,000 may kasalanan kesa magkulong tayo ng 1 taong walang kasalanan. So pagka na-dismiss ang kaso on technicalities, mga kaibigan, a waiver of rights against unreasonable searches and seizure must have the following requisites. It must, number one, it must appear that the rights exist. Dapat daw masiguro na yung karapatan hindi nilalabag. The person, number two, the person involved had knowledge, actual or constructive, of the existence of such right. Kailangan alam nung huhulihin, nung subject ng police operation, yung kanyang right ay na-observe, di ba? And said person had an actual intention to relinquish the right. Kung ang tao pumapayag na ipaubaya niya yung kanyang karapatan. Ang sabi dito, surplus apparent consent to the search. Yun daw ginawang pagpayag nung akusado na i-search siya, conducted by the police, na sinagawa ng police, was not unequivocal, specific, intelligently given, and unattended by duress or coercion. It cannot be seriously denied that accused appellant Sapla was subjected to a coercive environment, considering that he was confronted by several armed police officers in a checkpoint. Mga kaibigan, the High Court said, by disregarding basic constitutional rights, pagka daw binaliwala yung mga pangunahin o importanteng karapatan sa konstitusyon, as means to curtail the proliferation of illegal drugs para bilang pagsugpo sa pagkalat ng illegal na droga, instead of protecting the general welfare, ayun, sa halip na pinoproteksyonan ang kapakanan ng lahat, oppositely, the general welfare is viciously assaulted. Baliktad ang mga kaibigan, ang mangyayari kung hindi susundin ng mga pulis yung talagang proseso. Di ba sabi nga sa inyo, halimbawa, meron pa yan yung mga tuntunin na dapat sinusunod. Kumbaga yung elements ng crime. Dapat kapag ka nagkaroon ng mga paghuli sa mga ganyan, may proseso yan lalo na sa kaso nito, merong impormasyon silang natanggap. Kung matibay yung impormasyon nila, ang dapat na prosesong ginawa ng mga pulis, nag-apply. Hindi lang sinasabi rito yun, pero yun ang procedure. Kasi ang ina-assail ng Korte Suprema dito, yung pong warrant, pag-apply ng warrant ng walang, paghuli ng walang search warrant. Mga kaibigan, hindi sila muna kumuha. Dapat nag-apply sila ng search warrant para legal na legal. Wala Mabuti ito, nililiwanag ng Korte Suprema sapagkat
marami ngayon ang mapapanatag ang kalooban. O sakasakali hindi basta-basta magagawa yan. At kung gagawin yan, meron ng jurisprudence. Ibig sabihin, mababaliwala ka agad ang kaso. Pero ngayon, ito ang tanong. Ang tagal na nitong kasong ito nangyari nung mahuli po ito. 2014. Tama ba? Mga kaibigan? Isipin mo, nakulong ka ng ganong kahabang panahon. 2014. 6 na taon. Mabuti na lang, mabilis. Yung pagkaka-reverse ng kaso nito, mga kaibigan. Ang tanong natin, paano kung hindi droga ka ang kaso mo, pero ganito rin ang prosesong ginawa sa iyo ng mga pulis? Tapos nakulong ka, wala kang kasalanan. Mabuti ito, maamin pa nga ito di ba? Kaya lang, mas pinahalagaan ng Korte Suprema yung karapatan ng tao at yung rule of law. Yun ang ibig sabihin, yung rule of law. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Pag binago mo yun, wala na yung batas. Tingnan mo, baliwala. Kaya na baliwala kaso. Hindi sinunod yung rule of law mga kaibigan. So, ang problema ngayon ito, asan ang katarungan ngayon? Paano ka ngayon, saan ka ngayon hahanap ng katarungan kapag ka nalabag ang iyong karapatan, di ba? Pagkatapos nakulong ka, lalo na kung wala ka naman talagang kasalanan. Hindi ba? Mga kaibigan, yun po ang masaklap Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito namang si Roque na walang sensibilidad. Mga kaibigan, di ba sinabi niya na 45% lang pala, 45, more than 45% lang pala ng mga may trabaho dito sa Pilipinas ang nawalan ng trabaho. Kaya siya raw ay masaya. Buti raw hindi 100%. Ba kailangan maging utang na loob pa sa kanya? Ganun ba ibig niya sabihin? Maging utang na loob nyo na hindi naging 100%, ang jobless sa Pilipinas at 45% lang, mga kaibigan. Ilang milyon yun? 27 milyon mahigit? Sabi niya I'm glad. Ganun ba? Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan. Hindi namin titigilan yan Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ay pagkakaloob ng sarili ko sa buong kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book.
His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre, tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga bintang na yan, ay totoo rin eh. Dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Binabati rin natin si Ginoong Jimmy Montaos na lagi raw hindi natin nababanggit. Kasi po, hindi ko mababasa lahat po yan. Sa totoo lang, ang message lagi, hindi naman bumababa sa mahigit 1,000 eh. Diba? So, kung sino lang ho yung at random ang pagbasa ho natin eh. Tinutulungan na nga ako dito ng mga nakasama ko dito, sila nagtatype ng mga ibang nanonood sa atin para ma-maximize natin kung sino mababati natin sa buong panahon ng ating pagtatanghal. Pasensyahan nyo na po at darating din yung ano ninyo. Parang raffle yan eh. Di ba? Parang raffle yan. Baka naman si ano pangalan nun, yung Intarantado na gustong sumikat, nakikipantay sa mga broadcaster eh. Dati minumura ninyo yung mga nasa radyo, mga nasa media. Yung pala sila may gustong maging mapunta sa media. Mga kaibigan. Ngayon may nalalaman pandasal-dasal eh. Ito si Byron Cristobal Tado. Si ano ho, Rene Cruz ng Las Piñas, Sally Pascual, Ronyo. Ayan. Yung iba nagagalit pag nababate. Huwag kayong magdaramdam Pasensya na i-message nyo ko, diba, doon sa ating Percy Lapid Fire na page. Katropa natin, si Yula Sotelo. Ito nga si Yula, di ko rin nababati, nakakalimutan natin hindi lang ba sa katropa yan, kaan natin yan, kasama natin sa hanap buhay yan. Musician yan Raul Villanada, malimit ko rin makakaligtaan yan. Makapulo Birahon,
Greg Belus Jr., ha? Emmanuel Rubio, ano yung sinasabi sa text? Ipabasa mo sa akin. Bate. Batiin natin si, Joselito Camacho. Madalas natin nababati ito eh. At ang kanyang may bahay, na bagong listener daw natin ang kanyang may bahay. Kumusta po kayo, Mrs. Camacho, ha? Tsaka si Joselito Camacho. Meron pang iba eh. Pasensya na ho, ha? Jason Elviña, watching from Sambuanguita, Negros Oriental. Emmanuel Rubio, your broadcast is comforting from the usual commentaries. Ay, salamat to, ha? Emmanuel Rubio. Si Beck Sabiñano. Sierra Charlie de Guzman. Zen Abbas S. May nagtatanong daw na mga kung saan tayo mapapakinggan doon sa kabilang impila. Siyempre po, tatanungin nyo sila, laman nakikinig sa kanila. Pag tinuro nila, baliwala ang pag-alis nila sa atin. Di ba? Baliwala. Siyempre, lahat ng nandyan kasabwat yan insecure, alam niyo yan, mga taga-SSS yan. Social Insecurity System. Si Boy Tapang, Maria Cruz, Rudy Santos, si Belen Villena, Willie Gaila from Kansas City, USA. Honey Liwanag, Honey, my love, so sweet. Si Alvin Samson ng United Kingdom. Binabati ko ang kanyang bossing Resty at Ami Samson ng Bacoor, Cavite na lagi raw pong nakikinig sa atin. Si Ismael Apale from Singapore nanonood. Balita mo sa amin kung totoong nandyan si Presidente Duterte. Si Hipolito Cuenca, Junior Dal, si Don Teng, si Jermaine Isidro Aguila, Tres Campo Olleta. Mga kaibigan, ano po? Bayan ko ay isang namin, dito'y wala ang pagtutuwain. Hindi panagain, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Mayor Magalong! Sa bayan ko, sapapit lang iyong wangan, dito sa bayan.